Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matindi itong si Guanzon. Sabi ni Guanzon, si Sara daw ay agila ng Davao. Siya naman daw ay dragon ng Negros. Agila pala si Sara. Dragon pala si Guanzon. Yan yung sabi ni Guanzon. Gusto kasing i-package ni Guanzon kasi siya na rin naman ang nagsabi. Tinanggap niya naman na yan ni Guanzon. May plano siyang tumakbong senador sa 2028 sa line-up ni Sara. Siyempre, 12 senador yung bubuin ni Sara dyan. Gusto niya, nauna na kaagad ngayon, nag-declare na si Guanzon na interesado siyang maging senador. Ngayon, para kunwari, malakas siya, ipakitang malakas siya, si Sara ay agila ng Davao, siya naman daw dragon ng Negros. Paano niya naman kaya nasabing dragon siya ng Negros? Ewan ko dito kay Guanzon. Bago niya sabihin niya na dragon siya ng Negros, ayusin niya muna yung problema niya kila Topacio, Cardema. Kasi talagang titirahin siya nila Topacio at Cardema. Noong March 28 nga birthday ni Duterte, 81st birthday. Araw ng Davao. Pumunta doon si Guanzon. Naka-t-shirt na siya na green. Pinagsalita siyempre siya sa stage. Ang problema, pinagsalita din doon sila Topacio at Cardema. Tapos in-interview rin sila Topacio at Cardema ng mga DDS vloggers. Binibira ni Topacio sa kanila Cardema si Guanzon. Kahit nandun sila Sara at ang mga Duterte, sila Baste, hindi nirespeto nila Guanzon at saka ni Topacio. Mainit talaga ang labanan nila. Paano ngayon yan? Kung siya ang dragon, paano kung sabihin ni Topacio, siya naman ang Dragon Slayer? Paano yan? Ex-Comelec, former Comelec Commissioner Guanzon. Paano kung sabi mo dragon ka? Paano naman kung sabihin ni Topacio at ni Cardema, mga Dragon Slayer sila? May nabasa nga akong post ni Atty. Jess Falses. Sabi niya, how to train the dragon. How to tame or train the dragon. Ito daw si Guanzon, tinitame yan ni Sara, pinapaamo ni Sara. Kung totoo man na siya ang dragon, paano siya tinitame, pinapaamo at sinasanay. Una, kinakalimutan na yung mga sinabi ni Guanzon. Yung mga pagbibira niya kay Digong, yung pagbibira niya kay Sara mismo, tinawag niyang Fiona. Yung mga bira niya kay Robin Padilla. Actually, hindi lang yan. Kay Topacio, kay Cardema. Kaya mainit ang dugo ng mga DDS kay Guanzon. Kalimutan na yung pagiging DDS niya. DDS, sa campings. Na yon? Kasi, masama kasi ang loob nito ni Guanzon kasi natalo siya noong 2025. Noong 2022, nanalo siya. Yung party list niya, P3PWD, siya ang first nominee. Kasi lahat ng rallies halos ni Lenny noon, pinagsalita siya Lahat halos ng rallies ni Lenny noon, pinagsalita siya. Pinabuelo siya ni Lenny doon. Kaya na-promote yung kanyang party list, nanalo noong 2022. Pero noong 2025, hindi na. Wala na, hindi na presidential campaign yun doon natalo na yung kanyang P3PWD. Pero kahit kasi nanalo siya noong 2022, hindi naman siya pinaupo nila Topacio. Kinontra nila Topacio at Cardema yung panalo niya. Kaya hindi siya nakaupo. Yun. Anyway, ngayon, para matame si Guanzon, tinalimutan na lang yung kanyang nila Sara. Yung kanyang mga pinagsasabi kay Digong, kay Sara mismo, kay Robin Padilla, mga masasama ang pinagsasabi niya ni Guanzon. Pero kinalimutan na lang 'yon. Pero ang hindi talaga ayaw talagang kalimutan 'yon si La Topacio. Ang isa pang ginagawa nila Sara para i-tame si Guanzon.
kung totoong siya ay dragon, how to train the dragon o how to tame the dragon. Ano pang ginawa sa kanya? Ano yan? Ilalagay siya sa line-up. Isasama siya sa losing kandidatong senador. O, yun. Ano na yan? Aamo na yan si Guanzon. Talagang magiging DDS na yan. Kasi isasama siya sa line-up ng 12. Ayan yung ano niya. Pagkatapos, bibigyan siya ng trabaho na atakihin ang mga kalaban ni Sara. Si PBBM, si Romualdez, pati yung mga dilawan, si Risa Hontiveros, si Llama, si Yelo Magno. Diba? Kaya yan ang binibira ni ni Guanzon eh. Yan yung role niya. Kaya takdog. Pero ang problema, pagdating ng election sa 2028, natalo si Guanzon. O kaya sa bandang huli, pag malapit na yung filing, hindi pala kukunin. Kasi maraming kontra sa kanya, patay. Ano kaya magiging reaksyon ni Guanzon dyan? Katulad nung una, gusto niyang maging spokesperson ng Vice President. Hindi naman siya kinuha. Kasi nga maraming kontra sa kanya eh. Maraming kontra sa mga supporters ng Duterte kay Guanzon. Pero para lang magamit si Guanzon, o sige, kalimutan na yung mga pinagsasabi niya kay Digong, kay Sara, kay Padilla, kila Topacio, kila ano. Pangalawa, kalimutan na loyalist, na kakamping siya. Tapos para mapaamo siya, ilalagay siya sa line-up ng dusing senador. Pero ang trabaho niya, kahit sa mga rallies, pagsasalitain siya para atakihin si Marcos, si Romualdez, si Risa Hontiveros, sila Llama, sila Yelo Magno. Yan yung paborito ni Guanzon na tirahin eh. Yun ang magiging role niya. Pero pagka-election, ilalaglag siya. Kasi pagkakaisahan siya nila Topacio, nila Cardema, ng mga DDS, wala rin. Hindi naman siya makakakuha na ng boto sa kakamping. Kaya yun, yan ang problema ni Guanzon. Kahit anong sabi niyang dragon siya, nandyan yung mga dragon slayers mismo sa Duterte. Yan yung problema ni Guanzon. Mga kabunyog, mga kababayan? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.